At nagbabalik po ang babaeng tinitigasan ng muscle. Ako po si Diva, and for today, dahil anniversary ko na here in France, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung ano yung mga process para makapunta ako dito. And anyways, sa akin lang yun guys, to inspire others na may balak din mag-abroad, may balak mangibang bansa para sa kanilang kinabukasan and para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. So let's start, walang cut-cut ito guys, ituloy-tuloy lang natin tong video na to hanggang matapos. So let's go. So first guys, nagtrabaho ako sa Middle East for 8 years, and after 8 years, nangarap ako makatungtong ng Europa, and by the help of my fairy godmother, yung aking best friend na si Amanda, shout out, ayan, shout out kita, madam. So, hinared niya ako from Middle East to Europe. Pero umuwi muna ako ng Pinas, so pinases doon yung papers ko and everything. So after that, nakapunta ako ng Poland. So after ng Poland, nakapag-stay ako doon ng almost 2 years, nakuha ko yung residence ko. So after that, nagplan akong mag-transfer sa ibang part naman ng Europe, and which is here. So ayun guys, kaya ako nandito ngayon. Kaya bumaba ang Diyosa mula sa langit, bumagsak sa kalupaan. Emelati. So ayun nga guys, ang eksena ko. Kaya ako nandito, and I'm happy. Ito ay para sa mga taong gusto ring makapag-abroad at maging successful ang kanilang buhay. Although, hindi pa naman ako totally successful, guys. Siyempre, may mga pinagdadaanan pa rin ako, mga iskinita, madidilim na lugar, melody, ganon. So, ayun guys, yung kwento ko. And now, inabot ko na ang 3 years dito. So, ayun, happy and contented naman. Kasi maganda naman dito guys. Anyway, hindi ko kayo in-encourage para pumunta or para talaga para. So may para na talaga. Hindi ko kayo in-encourage na iwan ang bansa kung maganda ang pamumuhay nyo dyan. Well, kung hindi naman okay, may choice kayo. So ayun guys, ang aking kwento. I'm actually overseas worker for 13 years. Ayan, nagbabakal-bakal pa ako kasi na-excite ako today. Dahil kahapon, medyo depressed ang auntie nyo. Dahil meron akong pinagdaan ng iskinita na naman na na-bothered ako. Na para akong nauutal-utal today. Yun yung reason why parang nagsising pa rin sa utak ko kung dapat ko pa ba siyang isipin ng isipin or dapat pa bang kalimutan ko na. Anyway, sa akin na lang yun guys. And ayun nga guys, so support my page, Diva, like, share, follow, comment, and everything under the sun, Emilati. So ayun, ang babaeng tinitigasan ng muscle. Diba? Ayun yung tagline ko guys. So kaya ko nasabing babaeng tinitigasan ng muscle kasi syempre, matigas yung muscles ko. Babae ako pero matigas ang muscles. 'Di ba? Ayun, so kumusta po tayong lahat? Actually, hanggang ngayon guys, naloloko pa rin ako sa nangyayari. But, ayaw kong isipin yung nangyari na yun kahapon. So, ayun guys, bibigyan ko kayo ng magandang energy for today. And hopefully, makagawa ako ng mga magagandang content para sa inyo. Although hindi ako content creator, daily lives lang yung aking daily lives. So ganun din yun, content creator din yun, but in real. Hopefully makagawa ko ng script soon. So ayun guys, ang kwento ko bilang isang OFW from Middle East to Europe. And wag kayong susuko guys kung ano man yung mga pangarap nyo sa buhay, tuloy nyo lang, work hard, para makamit nyo kung ano man yung inyong pinapangarap. And maging consistent ang pag-iisip. Although dito sa ibang bansa, hindi lahat, okay? Makinig, hindi lahat. Although may mga mangilan-ngilan na lumiko na ang pag-iisip, huwag tayong maging ganun. Dahil nakakagawa tayo ng mga hindi magagandang bagay sa ating kapwa, sa ating paligid. And of course, sa bansang pinuntahan natin. Tandaan natin na kailan pumunta tayo dito sa kanilang bansa. Irespeto natin kung ano yung mga culture nila.
Number 1 yon. So, pag nandito ka na, wag mo nang palagpasin ang chance. Maghanap ng trabaho, hard work para sa iyong dreams na nasa isip nyo, kung ano man yung mga pangarap nyo na gusto nyo ito. Pero kasi ako guys, mahilig ako mangarap na tao. Ever since nung nasa Pinas ako, ang dami kong expectation. Pero guys, one thing advice, tanggalin nyo yung mga expectations nyo muna para clear yung mind. And mas maganda pag nandito na kayo, go with the flow. And pasasaan ba't makukuha nyo kung ano yung gusto nyo. Kasi minsan guys, pag pinaplan, kapag nag-overthink tayo, minsan mga hindi natutuloy yung mga yun. So, let's be consistent na wag mo nang mag-overthink and wag mo nang mag-expect. So, yun. 'Di ba? Ayun guys, ang aking kwento at aking mai-share sa inyong lahat na nauutal-utal pa talaga ako today dahil hindi talaga ako makamove on sa nangyari kahapon sa akin. Anyway, ayun. So, hayaan na natin yun. Anyway, kasi may na-encounter akong dalawang situation kahapon na hindi ko alam kung ikikwento ko ba or wag na. Basta sa akin na lang yun. Anyway, basta yun lang ang advice ko dahil sa na-encounter ko na yun. Maging consistent yung utak natin. Maging down to earth. Maging respectful. Ito yung para sa ating lahat. It's a universal. Wag na natin sabihin kasi hindi naman siya hindi naman siya nagbibigay ng respeto or bastos naman siya. No, para sa ating lahat na dapat maging consistent tayo na maging mabuti. Although mayroon tayong mga wiggle minsan, pero it's okay as long na sa atin na lang yon, sa sarili na lang natin, or to make other people happy. Parang ganun na lang, 'di ba? So yun guys, katatapos ko lang din mag-breakfast today. Kagigising ko lang and later on, pupunta ako ng palengke para bumili ng ulam kasi magluluto ako ng pusit. And ayun guys, thank you so much for supporting me and sa aking mga beshi, sa aking mga consistent na beshi. Thank you very much. I love you all and sa mga lahat-lahat pa. Ayan, sana all someday ma-meet ko kayong lahat dyan and makapag-meet tayong lahat and makapag-bonding together. So, ayun guys, ang aking kwento. So, pag may mga gusto kayong itanong, i-comment nyo sa aking comment section at sasagutin ko para mabigyan kayo ng magandang content or magandang sagot. Kasi guys, sa dami na ng experience ko, kumbaga pag may nagtanong, parang hindi naman totally 100%, but at least 95%. 95% talaga, yes. Pag may nagtanong, nasasagot ko based on my experience in my 13 years of existence being an OFW and more counting pa, of course. Ako nga po pala si Diva, ang babaeng tinitigasan ng muscle, ang pinakabago niyong beshi sa social media. Have a good day, ma.